Kung sino man dyan sa inyo sa butuan ng mga pagtuturo hanggang makasuhan with evidence na kung sino talaga pumatay sa bata, magbibigay ako ng kalahating milyong pisong reward. Ilang beses ko nagawa yun dito. Panindigan ko. At yung 500,000, of course, ibibigay ko yan kapag naisampa ng kaso sa korte hanggang sa ma-convict. Sargento, ano na pong nangyari doon sa ginagawa niyong investigasyon tungkol dito sa pagkamatay nitong 2 years old na bata, Ian Mendoza? Na-report po sa amin, Senador Rafi, yung pagkawala ng bata noong July 24, Okay. 10:30 a.m. Okay. Nag-report po sa amin. Pag-report nila, pinuntahan namin sa area, inimbestigahan namin doon. At sabi ng nanay, habang naglilinis siya sa kanyang bahay sa nagwalis, na-discover na niya na nawala na yung bata niya habang naglalaro. May kalaro ba yung bata? Wala pong kalaro, Senador Rafi, mag-isa lang yung bata. Anong oras po yon? Umaga, Sir Rafi, sabi ng nanay, mga alas 8 hanggang mga alas 9 siguro yon. Tapos 2 years old, so hirap pa nga siguro maglakad yan. Now, ang tanong, meron ho bang mga kapitbahay? Sa paligid ho, meron bang mga bahay? Malayo ang mga kapitbahay, Senador Rafi. Gaano po kalayong distansya? More than 100 meters siguro. Malayo po yon. Kailan po nag-report yung mga magulang, yung nanay kasama yung kagawad? July 24 at 10:30 a.m. po. Okay, kailan po siya nagwawalis? Umaga, mga alas 8 ng umaga. July 24 din po. Yes po. Now, nung inimbestigahan niyo po siya at sinabi niyo na nawawala yung bata, hindi niyo po siya tinanong paano nawala yung bata? Malayo pala yung mga kabahayan. Sabi niya, habang nagawalis siya, andun na yung bata sa malapit sa kanya. Kaya habang nagawalis siya, umakyat yung bata doon sa loob ng bahay, tingnan niya nung una. Nung tingnan niya sa makalawa, wala na rin yung bata. Kaya yung ginawa niya, Senador Rafi, is pumunta siya sa likuran, sinesearch niya, hindi talaga niya nakita. Sabi niyo kanina, mga 100 meters yung distansya ng mga kapitbahay. Opo. Ang tanong ko naman po ngayon, gaano po kalayo yung bahay nitong bata versus doon po sa lugar na kung saan natagpuan yung bangkay ng bata? How far? Kung sa real distance lang po, sir, mga 700 meters. Pero kung lakarin, mga more than 1 kilometer. Pero tingnan namin doon, mga 700 meters lang talaga as a real distance. So, ang tanong po ngayon, dapat kayo po bilang mga investigador, tatanungin sa inyong sarili, paano nakarating yung bata sa ganung kalayo? Samantalang naglalaro mag-isa, walang kasama, at last nakita sa loob lang ng bahay, ngayon ay 100 meters away or almost 1 kilometer, ang layo na kung yun ay lalakarin. Opo. Sa inyo pong palagay, paano napunta doon yung bangkay ng bata? Tingnan din namin na may tao talaga na nagdala sa bata doon sa area na yun. Sa inyo pong pag-iimbestiga doon sa mga kapitbahay, wala ho bang mga tao doon na may mga dating kaso ng abduction o rape o pananakit sa mga bata, etc.? Wala naman po, Senador Rafi. Nag-check po kayo? Nag-check po kami doon. Halos araw-araw nga kami pumunta doon, Senador Rafi. Wala naman po. Nay Wilma, Sir John Ray, papayag ho ba kayo magpa-lie detector test? Dalawa. Para malinis po yung pangalan nyo. Sa ngayon po kasi, usually ito in fact sa US ginagawa to. Pag meron mga batang nawawala, ang unang-unang person of interest, suspect pa nga yung mga kamag-anak o yung mga kasamahan sa bahay. That's why I'm asking both of you, kayo po pinapakiusapan kung payag ho kayong dalawa na magpa-lie detector test. Okay po ba sa inyo? Gastos po namin. Yes, sir. Kayo po, sir. Yes, sir, para sa opisya sa among anak. Kana, okay. Gusto namin yun, sir. Very good. Ako na pong basa gastos. Para sa pulis, maging sa akin po, parang mahirap po maidugtong-dugtong. Paano po mawawala yung bata samantalang tatabi mo lang siya habang kayo nagwawalis and then sabi niyo po umakyat ng bahay, tinignan yung una, nandiyan pa, pangalawa, wala na, tapos yung mga kapitbahay, ang lalayo. Ano po sa palagay ninyo? Para po sa inyo? Kasi po, mas alam niyo yung lugar kaysa sa amin. Parang hindi naman mananayata kami, sir. Kasi hindi ko man nakita. Ang bata na sa loob lang, pagtingin ko, 2 beses, wala na. Kahit hanapin mo kahit saan, wala talaga. Sargento, na autopsy na po yung bata. Yes, kahapon po ng gabi, Senador Rafi, na autopsy yung bata. Okay, meron po bang signs doon na siya po ay namolestya? Hindi pa masagot ng ating medico-legal, Senador Rafi, kasi nagtanong kami kagabi sa kanya, hindi pa niya masagot kasi tapusin pa niya yung report.
Pero base lang po doon sa tingin nyo, doon sa bangkay ng bata, meron po ba mga trauma sa katawan ng bata? Bukol, gasgas, sugat, etc.? Hindi ko po masagot, Senador Rapi, kasi yung nadatna namin yung bata doon sa area, yung mukha niya is iskal na yung natira. Oh. Sorry to hear that. Alright. So, hintayin po nating resulta noong pong medical legal sa autopsy report. Opo. Ma'am Wilma, sabi niyo po, baka minamanmanan. Bakit niyo po nasabi yung baka minamanmanan po yung anak niyo? Bakit hindi ko makita yung bata? Tapos nung nagtagpuan, malayo na. Hindi ko naman alam yung lugar na nadatnan ko yung bata. Pagdating ko doon, layo talaga sir sa bahay namin. Opo. Ma'am, dati niyo pang gawain yun na nagwawalis kayo on a regular basis at kapag nagwawalis kayo, nandyan lang yung bata sa tabi niyo naglalaro. Yes sir. At wala po nangyari sa mga nakarang mga instances, wala po nangyari. Yun lang isang araw nung July 4, doon lang po nawala yung bata habang kayo po yung nagwawalis. Yes sir. Sir John rin, nasaan po kayo noon, mga panahong yon? Duty ko, sir, sa city, sa siyudad. Duty ka, wala ka dito. Nanti, gibalik ko, truckman. Nay Wilma, bukod po sa inyo mag-asawa, meron po bang mga ibang pangtaong nakatira o dating tumira sa bahay ninyo, lalaki man o babae yan, kamag-anak man o hindi? Wala sir. Wala kami ras mga pamilya. Sawa pa mo larga akong anak sa Manila, sir. O sa Cebu, na sila diri Kinsa man to? Kinsa man to? Nila, kami na lang. Pero dati Akong anak. ay nakapuyo sa balay ninyo. Kinsa man to? Akong anak. Anak nimo, pila ka tuig imong anak? Oo. Asa man siya karon? 19. 19 anak mo. Sa Manila, karon pa nakabot. So, Karon pa anak nakabot, mo- gikan sa Manila. Asa man kitong imong anak? Unsang pangalan ng imong anak, sir? Leticia mi. Asa man siya kadtong nawala yung bata? Nadiri balik. Karon pa nakabot, gikan sa karon Manila. pala. Okay. Mukhang mahirap, Sargento, itong kaso. Opo. Sa ngayon, Sargento, ano po yung tinitingnan yung angulo? Ano po yung possibility na dahilan bakit yung bata ay nagkaganon at natagpuan na lamang wala ng buhay sa isang malayong lugar? So, isa rin tingnan namin, Senador Rapi, yung nanay at saka tatay. So, isang anggulo po yun na tinitingnan namin at saka yung mga kapitbahay, nagtanong-tanong din kami kung ano ba talaga ang pag-uugali ng nanay at tatay. Very good. Ano Kung po may sabi? kung may history ba na panakit, ito po yun na tinitingnan po namin. Ano sabi po ng mga kapitbahay? Sabi ng mga kapitbahay, Senador Rapi, wala naman silang narinig na panakit ng mga bata. Siya mi. Na-interview na po si Leticia May. Wala pa, sir. Karon pa man ka nakaabot, gikan sa Manila. If I were you, go ahead agad-agad po. Kausapin niyo po si Leticia. Baka meron po kayong makukuhang importante mga impormasyon makakatulong sa inyong ginagawang investigation. Ano po? Yes po, Senador Rapi. So sir, pumapayag itong mag-asawa na magpa-lie detector test. Kami na po magpro-provide noon. Or kung meron po kayo dyan sa PNP, di much better. At least voluntary po yung pagpayag nila. Ano sa palagay niyo po, Sargento? Yes po, Senador Rapi, mag-request kami sa regional forensic namin. Then we'll go from there. Yes, Senador Rapi. Wala ho ba sa record ng barangay na isa sa kanila inireklamo nitong mga kapitbahay for whatever reason, one way or the other, basta't meron nagsampa ng kaso against both of them? Wala pong makapagsabi, Senador Rapi. Tinanong namin yan kay Kagawad. Nung nabalitaan niyo po na yung inyo pong anak ay natagpuan wala ng buhay sa isang malayong lugar, ano po naging reaksyon niyo po? Sakit sir, oy. Libre, sakit sa among dughan, sir, nga among anak, naning anak. Ang amog yung isinggit, hostesya yun, sir, hostesya. Kami makakain ng maayos sir. Tapos gulo ang utak namin. Langko ang ulo. Kami kasabot sir. Pagkakita naman sa mga anak. Sabi niyo po kanina kasi na feeling po ninyo na meron pong nagmamanman. Paano niyo po nasabi na baka meron pong nagmamanman? Meron ba kayong naramdaman sa mga nakarang araw, linggo, buwan, kanyang sabi niyo yan? At kung meron man, sino po yon? Hindi pa namin matumbok sir eh. Posible magbata mo ato dito sir. Talado baya. Imposible na bata pupunta doon. Ako, sir. Opo. Sargento, lahat ng kapitbahay na sabi niyo medyo malapit, kahit na sabihin natin 100 meters away, na-interview na po lahat ng kapitbahay. Hindi pa sa lahat ngayon, Senador Rapi, pero yung tinitingnan namin, yung pinakamalapit talaga. Baka may knowledge sila. Well, regardless, pinakamalapit o kahit malayo, basta doon sa vicinity na masasabi natin, matatawag pa rin natin ang kapitbahay, then imbestigan niyo po yung mga records nila. Whether lalaki man o babae, sino ba sila? Opo. Ano ba mga pagkatao nila? Baka mamaya meron dyan na ireklamo sa barangay ng pananakit o panggagahasa, di ba? It will help kahit na maliit na bagay. Opo. Major Lodonia, medyo mahirap po makrack ang case na ito. Kayo po, Major, ano pong sa palagay nyo? Sir, actually, sir,
andun po ako everyday po sa sa kanila, iniimbestigahan ko rin po, sir. Yun nga po, sir, limited po talaga yung limited po yung makuha natin ng mga possible na evidence, sir, kasi yung time na yun po, sir, is silang dalawa lang talaga, sir, yung magkasama nung day na yun. And yung kapitbahay nila is yun nga po yung tiyahin ng bata, yung kapatid nung tay is lang po, sir, nasa 100 to 200 meters yung distance. Nung nakausap naman namin is yun nga din po yung sabi niya, sinabihan lang din po siya ng nanay mismo ng bata na nawala yung bata, si Ian. Hanggang doon lang po yung sir, hanggang doon lang po yung knowledge din po ng kapitbahay, sir. Opo. Sige, imbestigahan niyo po yung mga kapitbahay. Nasabi ko na po kay Sargento yan. Ngayon po, hindi pa natin malaman ang cause of death kasi wala pa po yung result, autopsy Yes, report. sir, after 7 days pa po, sir, Senator, sir. Pero siyempre, yung mga scene of the crime operatives, nagkalat na po siguro mga ebidensya sa paligid, maging sa katawan ng bata. Yes po, sir, yes po. Wala po kayong mabalitaan na recover, mga kahit ano mga bagay-bagay na wala dapat doon pero nandoon sa scene of the crime? Nung time po na na-recover is magkasama po kami ng SOCO and constant naman po yung communication namin. Natanong na rin po namin kung may na-recover po sila. So far po, sir, wala po silang nasabi na sir, wala po silang ibang na-recover pa po, sir. Dito po mag-umpisa tayo. Pumayag naman po, Major, itong mga magulang ng palay detector test. At kung meron pa po kayong mga pagdududahan ng mga kapitbahay o kamag-anak, isama na rin po natin, papalay detector test silang lahat. Kung pumayag, ano po? We'll go from Yes there. po, sir. Yes, sir. Mas maganda po, sir, pag sir. Mas maganda po yung niyo, sir, yung suggestion niyo po, sir, tsaka yung tulong niyo na po yan. Sabi ni Sargento, doon daw sa region ninyo, meron daw pong pampalay detector test doon. Kung wala po, ako na po magbo-volunteer. Okay, Major? Yes po, sir. Sir, as far as I know, sir, yung natin is magre-request pa po sila from Cagayan de Oro and Davao po, sir, machine po, sir. Okay, sige po. Kung kailangan po ng mga pamasahe, ko po itong mag-asawa. Ako na po bahala sa logistics, pamasahe, pagkain, tirahan, kung saan yung machine na para pupuntahan. Sagot ko na po yon. Yes po, sir. Maraming salamat po, sir. Nakaburol po ngayon yung bata. Dito sa bahay namin, sir. Kailan pong libing? Nisiyam kadlaw ni sir ang kuan sa ipalubong. Kanus ang lubong, sir? Bernes, sir, Bernes. Biyernes karon. Dili sa utro na Biyernes. Sunod Bernes, sir. Sunod Biyernes. Mamay kuan sa isang kuan. Okay, sige po. Sige po, baka ugma o Domingo mo ana din hang ako reporter, ha? Ma'am ug sir. Thank you po. Sige po. Salamat, Thank you. sir. Kung sino man dyan sa inyo sa butuan na makapagtuturo hanggang makasuhan with evidence na kung sino talaga pumatay sa bata, magbibigay ako ng kalahating milyong pisong reward. Ilang beses ko nagawa yun dito at panindigan ko. At yung 500,000, of course, ibibigay ko yan kapag naisampa ng kaso sa korte hanggang sa ma-convict. Padala ka ng report natin doon para makiramay tayo. Sagutin natin siguro yung libing, lahat sagutin natin. And then mag-interview. Tingnan natin kung anong makalap na mga impormasyon natin reporter. Okay.